Kung sa nakalipas na video ay napag-usapan natin ang pagbaba ng supply ni XRP sa mga exchanges, ngayon may bagong update na dapat po nating makita mismo. Mula November 29, lumabas po ang fresh on-chain data na nagpapakita na hindi lang basta bumababa ang mga exchange balances. Nagiging mas aggressive ang token movement across major platforms. Ito ay hindi po simpleng pangyayari dahil sa mundo ng crypto, kapag ang supply sa mga exchanges ay gumagalaw ng ganito kalawak, may malalim itong implikasyon sa liquidity at future price reaction ni XRP. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ipinakita ng bagong on-chain data. Base po sa consolidated snapshot, nasa humigit kumulang 15.81 billion XRP na lang ang hawak ng mga exchanges. Ibig sabihin, may nawalang roughly 6.54 billion XRP mula February hanggang ngayon. Equivalent ito sa halos 29.3% decline year to date. At kung titignan natin sa lens ng supply metrics, malinaw na lumalabas sa trading venues sa XRP. Sa madaling salita, hindi ito isolated movement na 1 week lamang. May trend na nangyayari at kung may trend, may underlying forces na nagtutulak dito. Kapag ang supply ay gumagalaw palabas ng markets, lumalabo ang immediate sell environment. Ngayon, aling mga exchanges ang may pinakamalaking withdrawals? Sa specific na araw po ng November 29, tatlong major venues ang nag-stand out sa outflow. Ang Upbit ay nagbawas po ng negative 16.8 million XRP. Ang Bitamp ay nagbawas po ng negative 3 million XRP. At si Binance ay nagbawas po ng negative 2.1 million XRP. Para sa mga hindi sanay sa on-chain readings, ang mga numerong ito ay hindi po minor adjustments. Ang ganitong scale ay tumutukoy po sa deliberate transfer papunta sa custodial wallets, multi-sig vaults o institutional cold storage. Hindi ito galaw ng retail na nagwi-withdraw para mag-trade sa ibang lugar. Ito ay galaw ng mga malalaking capital participants na gustong alagaan ang token para sa mas matagal na horizon. Ngayon, bakit may mga exchanges na may inflows at saka rebounds? Habang may withdrawals sa iba, may platforms na nagpakita ng inflow at recovery sa kanilang holdings tulad ni na Coinbase, Gemini, Kraken at Bybit. Importanteng maunawaan na hindi ibig sabihin na bullish o bearish agad ito. Kapag pumasok ang token sa exchange, maaaring para sa liquidity provisioning o market making, lalo na kung institutional venue. Pwede rin itong preparation para sa structured trade execution. Kaya hindi dapat tignan na parang simpleng transfer lang. Ang mas malagang analysis ay ang net direction ng supply at kung sino ang humahawak pagkatapos umalis sa trading venue. Ngayon ay sino po ang pinakamalaking aktor sa galaw ng supply? Sa data summary, isang pangalan po ang lumitaw bilang dominant accumulator at yan po ay ang Evernorth. Hindi raw nagkaroon ng outflow sa snapshot period at patuloy silang nag-iipon ng XRP sa publicly disclosed treasury. Ito ay ang uri ng galaw na hindi mo makikita sa retail speculation. Ito ay magandang halimbawa ng institutional confidence sa long-term utility ng XRP. Documented na ang multiple purchases ng Evernorth at capital fundraising ng kanilang treasury vehicle. Ito po ang dahilan kung bakit binibigyang bigat ng analyst ang institutional wallets. Dahil kapag ang mga taong may malaking resources ay kumikilos ng ganito, hindi nila ginagawa ito para sa short-term pump.
Ano naman po ang ibig sabihin ng uneven outflows? Makikita rin sa report na uneven ang pagbaba ng supply across venues. May mga exchange tulad po ng Bitget at Stake na may extreme declines sa isang araw. May iba naman tulad po ng BTC Markets, Bitso at Luno na bilang buwan ang binabagsakan. Kapag ganito po ang pattern, ibig sabihin may iba't ibang motibo ang humahawak kay XRP. Sa ibang lugar, institutional custody, sa iba, local trading flows, at sa iba, structural relocation ng assets. Hindi kailangang bullish o bearish agad, pero malinaw na hindi centralized ang supply, ang control sa supply, kaya mas unpredictable ang liquidity sa spot markets. Paano naman po ito binasa ng mga market participants? May isang kilalang community analyst na nag-interpret ng galaw bilang higit pa sa simpleng rebalancing. Sabi niya kapag ganito kalaki ang migration bago mangyari ang mga macro events, madalas nauuna ang on-chain indicators sa presyo. Ibig sabihin ang mga aktor na may alam sa likod ng eksena ay nagpuposisyon ng long bago makita ng retail ang reaction sa chart. Ito po ang definition or kahulugan ng structural shift at hindi ito madaling makita kung price lang ang basihan. Kaya ang mga veteran traders ay tinitignan ang wallet behavior, treasury build-up at institutional clustering para makita ang narrative bago pa magsimula ang rally. Ngayon ay ano naman po ang mga pwedeng mangyari moving forward? Kung magpapatuloy po ang pagbaba sa exchange held XRP at sabay may fresh demand sa spot o investment vehicles, maaaring maging mas sensitive ang price response. Kung ang supply sa sell wall ay manipis, kahit moderate demand ay pwede pong magresulta sa vertical reaction sa chart. Pero kung biglang bumalik ang malaking bahagi ng supply sa mga exchanges, iyon ay senyales ng profit realization o rebalancing. Kaya para po sa atin, bantayan natin ang kombinasyon ng microstructure, liquidity depth at mga institutional clusters gaya ng Evernorth. Dahil kapag supply scarcity at capital concentration ang sabay gumalaw, madalas may malalaking kaganapan kasunod. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Mga ka-crypto, malinaw po ang snapshot ng November 29 exchange data. Hindi pa tapos ang istorya ng supply drain ng XRP. Maraming platform ang naglalabas ng token palabas sa market venue, habang ang ibang kumpanya tulad po ng Evernorth ay tahimik na nag-iipon. Hindi ito simpleng hype o FOMO. Ito ay behavioral footprint ng mga players na may kapasidad na magtakda kung nasaan ang liquidity at kung saan dadaloy ang presyo. Kaya ang tanong, hindi kung gagalaw si XRP, kundi gaano kalaki ang galaw kapag nag-sync ang supply movement at macro demand. Dito po nagiging exciting ang laro. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.